Hello mga ka-busy mind. So ngayon nag-set up tayo ng interface module. Yan. So ito ang floor switch control. So makikita natin dito may pressure na yan. So dito, ang function dito ng switch na ito, kapag binuksan ang linya na ito, tulad nito, ito ang green, mag-alarm yung ating panel kasi naka-control ito sa interface ng fire alarm. So may control yan sa loob na kapag natulak yan, so mag-close ang ating circuit. So mag-alarm yung ating panel. So yun ang gamit ng floor switch. Kapag may leaking sa sprinkler or sa linya, mag-alarm ang ating fire alarm panel. So ito yung module niya. Yan. So ang module na ito ay input signal lamang ang gamit niya. So dalawang kinokontrol natin dito. So, yung isa ng module para sa floor switch, yung isa naman ay para sa tamper switch. So ang tamper switch, ang gamit din dito kapag sinirado itong valve na ito, yan. So mag-alarm yung fire alarm panel natin. So ang connection dito ay normally open. So kapag sinarado, mag-close yung switch natin, mag-alarm yung panel. Yun. Kung makikita natin yan, parang manubila. So may naka-label dyan na open. Dito naman ay close. So ang open dito, papunta doon. So may arrow naman yan, no? May arrow. Open yan. Kapag close naman, ganito. Dito, sa pag sit up dito, so kailangan ayusin sa pag-sit up natin ito. Kasi may alignment yan. Kapag hindi mo na-align yung ruler yan, dito, yan. So, laging mag-alarm ang ating panel o kaya hindi mag-alarm ang ating panel. So, kunting galaw lang yan. Close naman ay mag-open. Yung open naman ay mag-close. So, yan ang gamit yan. So, ito ang tamper switch. Kinokontrol din ito ng input signal interface module. Yan. So, ang interface module ay maraming model. May interface module na input-output signal. So, meron din na input signal lang. Kapag input-output signal ang inilagay natin na interface module, so kailangan dalawang address. Automatic dalawang address yan. Kahit isa ang ating ilagay. Halimbawa, address number 1, automatic number 2, mag-reading yan. Kasi input-output signal. Kapag input lang, isang address lang. So, dito, may i-share ko din na idea. Kapag naglagay tayo ng input module, so kailangan may monitor yan na resistor. Kung makikita natin yan, may resistor na 220 ohms. So ang gamit dito ay in-upline resistor. Yung isa naman ay 100 ohms. Doon natin ilagay dito sa loob sa switch dito. Ang function naman ng 100 ohms ay trigger alarm. Kapag naisirado itong valve na ito, yan, so magparallel yung 220 ohms at saka 100 ohms. So yun ang dahilan para mag-alarm ang ating panel. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga ka-busy mind.